Hindi ko gagamitin yung underglow. Gamitin mo pag madilim. Pag madilim na. Angas. Kasi yun nga yung purpose mo, para makita ka ng mga sasakyan. Kasi brown yan, pa-black. Ayun, magra-ride tayo ngayon pa Baler. Hindi Sinoco yung gamit natin ngayon. ADV 150 ni Master Rich. Pormadong-pormado yan mga bossing. Adjustable windscreen, lever guard, MDL. Lakas niyan. Meron na ring mga crash guard, top box na sec. Yung iba stock pa naman. Muna ka. Dinala natin ang ADV 150 ni Master Rich sa Aurora Province. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang previous iteration ng beloved ADV 160 ng mga Pinoy. At kahit discontinued na to noong 2023 pa, madami ka pa rin makikitang ganitong model sa kalsada. 5 years na rin tong unit na gamit ko, pero kitang-kita pa rin ang quality ng Japanese made. Mabilis umarangkada sa flats, kayang umahon sa mga incline at hindi nangingilala ng lubak. Power dito ng 149.3cc liquid-cooled, single-cylinder, single overhead cam engine. May bore and stroke na 57.3 mm by 57.9 mm. Kayang mag-deliver ng 13.8 Nm ng torque sa 6,500 RPM. May maximum na 14.5 horsepower at 8,500 RPM. Electric start, fuel injected at automatic transmission. Dahil medyo mataas ang seat height at 795 mm. Medyo kailangan mong ipamodify yung seat neto kung medyo vertically challenged ka. Okay rin ang ground clearance niya at 165 mm. Sa bigat niya na 133 kg, okay na rin siya para sa isang scooter. At malayo-layo na rin ang mararating mo sa fuel tank capacity niya na 8 liters. Nung panahon na nilabas to sa Philippine market, wala tong katapat. Showa ang tatak ng front at rear suspension niya. Sa katunayan, sa mga scooter lineup nung panahon na yon, ADV 150 lang ang may sub-tank sa rear shock bilang stock. Wala ka rin aalalahanin sa safety dahil naka-disc brake to harap-likod at meron pang ABS sa front. Takaw tingin din ang mga gulong neto dahil naka-dual sport to harap at likod. Marami ka ring makikitang mga aftermarket na mga gulong. 110/80/14 sa harap at 130/70/13 naman yung stock tire sa likod. Sobrang premium din ng feels neto kasi naka full LED lighting system to. Kasama ng turn signals, tail light at headlight. May fully digital meter panel at windscreen na adjustable. Malaking tulong nun dahil dagdag protection yon kapag naka long ride ka para hindi ka lagi-laging tinatamaan ng hangin. High-tech na rin pala to dahil naka-smart key system na to kaya hindi to basta-basta mananakaw. Tulad ng inaasahan natin sa mga adventure scooter, malaki ang storage capacity sa underseat compartment nito. 28 liters lang naman. At isipin mo, sa sobrang sikat ng ADV lineup ng Honda, hanggang ngayon, marami ka pa rin makikitang aftermarket parts. Well, hindi na rin naman yun nakakapagtaka dahil iba na rin talaga yung reputasyon na na-build sa mga Pilipino ng mga Japanese bikes. Ikaw, anong bibilhin mo? ADV 150? O yung ADV 160 na brand new version? Meron din yung kalalabas pa lang na kuya nila ang ADV 350. At syempre, ang big daddy ng ADV lineup, ang ADV 750. Well, kung mahilig ka magmotor, kahit naman talaga anong piliin mo, the best pa rin talagang desisyon yon. Masyado nang mahaba tong video na to kaya kitan lang tayo sa kalsada mga homie. Ride safe!